Attorney Harold Respicio, kakampi na po kay VP Sara Duterte. Doon na po siya kakampi kay Vice President Sara Duterte. Dahil po, nadidismaya siya dahil si VP Sara Duterte lang po ang kumukontra sa korupsyon ngayon. Kaya ito siya, sasali po siya kay VP Sara Duterte. Kung sabaga, dilipat na siya. Ito, makabungbong ito dahil Ilocano ito. Makabungbong Marcos ito. Pero ngayon, papanig na po siya kay VP Sara Duterte. Pakinggan niyo po yung kanyang talumpati. Kaya tama yung ginawa ni Sara nung mag-announce siya as president. Kasi siya na lang yung boses na kumokontra sa malaking pagnanakaw dito sa ating gobyerno ngayon. Ngayon ako ay lumalabas dito dahil obligasyon po natin na kahit ano ang kulay natin. Guys, sa totoo lang po, wala namang sumusuporta sa akin. Although makikita nyo ngayon, naka-align ko yung mga Sara Duterte. Kasi kami lang naman ang lumalaban. Kasi yung mga kaliwa, mga pink, mga dilawan, tumanggapin pa lang ng pera, mawalang yan! Kaya pala tahimik tong mga to Noong unang naglalabas ako ng mga issues sa Comelec, kayo pa ang mga kasama ko Galit na galit Lahat ng mga aktibidad po, nag-iimbita sa akin. Kaya nandito rin ako, naiimbitahan ako. Sumasama po ako. Dahil wala akong pinagkakautangan. Wala akong utang na loob. Wala akong alignment. Ang alignment ko lang katotohanan at tama. Kaya nag-a-attend ako parate. Para matigil ang kasamaan at pagnanakaw sa ating bansa. Pero na-observahan ko parang, bakit yung kabilang side walang masyadong activity? Walang activity masyado. Napapadalas tuloy, napapansin nila, bakit Harold parang dito ka sa opposition na sasama parate? Sila lang yung may activity nalaban sa gobyerno. Yung mga ibang partido, wala nang activity na laban sa gobyerno. Dahil bayad silang lahat! Galit na. Tama yan. Ngayon po, may pagkakataon po tayo na ipagpatuloy ang laban. Kapag tayo po ay tahimik, deserve natin na mag-govern tayo ng kasamaan, hindi ba? At ganun din actually kapag refuse natin na mamuno, deserve natin na mag-govern tayo ng mga mas bobo, ng mga kurap, at magnanakaw sa ating bansa. Kaya mahalaga na tayo ay magsalita, na mag-participate at i-take up natin yung responsibility na pamunuan ng tama ang ating bansa. Kaya tama yung ginawa ni Sara nung mag-announce siya as president. Kasi siya na lang yung boses na kumokontra sa malaking pagnanakaw dito sa ating gobyerno ngayon. So yun mga kababayan, bilib na siya kay VP Sara Duterte. O sinabi niya na tama talaga si Vice Presidente Sara Duterte. Ito talagang maka-Marcos ito Maka-Marcos ito. Sinabi niya noon na loyalist talaga siya ni President Bongbong Marcos. Pero ngayon, nagbago na ang isipan. Dahil yan sa nakikita niyang matinding korupsyon sa gobyerno ngayon. Kaya nadidismaya po siya, nadidiscourage po siya sa pangyayari ngayon. Kaya yun, humanga pa siya kay Vice President Sara Duterte. At biruin mo, sumigaw pa siya na ang dilawan, pinklawan, makakaliwa ay bayad. Bayad daw silang lahat. Ayon yan kay Attorney Harold Respicio. Kaya bilib siya kay VP Sara Duterte dahil si VP Sara Duterte lang ang talagang kumukontra sa korupsyon ngayon. Dati yung makakaliwa, yung dilawan, piglawan, wala po silang pagkukontra sa mga nangyayari ngayon. Ang inaatupak nila ay yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Puro impeachment lang ang inaatupak ng mga yan. Puro Sara Duterte lang inaatupak ang mga yan. Di ba? Kaya ito nakikita ni Attorney Harold na si Vice President Sara Duterte lang ang ayaw ng corruption ngayon. O di ba? natauhan po si Attorney.
Natauhan siya, nakikita po talaga niya ngayon kung sino po talaga yung gusto matanggal yung korap o mawala yung korap. Kaya sa sobrang inis na siguro siya, galit siya yan, sinabihan na yung Dilawan, Piklawan sa Kamakakaliwa na bayad silang lahat. Bayad. Kaya yan. Samantala talagang ano ito, loyalista ni BBM ito. So dito natin makita na marami talagang ano diyan, magbabagong isip na kakampi doon sa administrasyon. Lilipat po 'yan kay Vice President Sara Duterte. Lilipat po ang mga 'yan. Sigurado 'yan. At saka may nakita kong post, sigarin daw. Hindi pa raw siya makapagdesisyon kung bubuto siya sa impeachment ni VP Sara Duterte o pabor siya o talagang bubuto siya na ma-impeach VP Sara Duterte. Yan ang sinabi ni Garin. Pero marami nagsasabi doon, baka malita lang po, depende lang po sa malita yan. Yun ang sabi doon sa mga nagko-comment na naghihintay ng sa baga biyaya bago magdesisyon. So baka paparinig ba. Tapos 'di ba si Tito Sin nabigyan daw ayon ng ex-marine. Binunyag ng mga ex-marines nung sila, preskon sila na si Tito Sin ay nakatanggap din po. Si Laila de Lima nabigyan din ng paper bag na worth 5 billion to 10 million pesos. Puro deny ng deny. Pero ito, sinabi na talaga ng mga ex-marine yan na nagbigay sila kay Senador Laila de Lima at kay kay Comelec Chairman Garcia, nabigyan din, nadeliveran din nila ng limpak-limpak na pira. Kaya ganun na lang pala talaga, ganun na lang. Kasi may mga natatanggap pala. Si Trillanes, nakatanggap din. Ang dami palang nakakatanggap. Tapos kayon, yung 18 Marines, sila ngayon yung iniimbestigahan. Binaliktad nila ang sitwasyon. Ayaw nilang imbestigahan yung mga sinasabi ng Marines. Binaliktad nila ang Marines ang iniimbestigahan nila. Andiyan pa ngayon driver ni mismo ng ni Saldico dito, driver. Siya po yung nagda-drive. Naghahatid kay Laila de Lima, Tito Sen, nabigyan. Ayon po yan ng mga ex-marines na lumantad tungkol dyan sa delivery ng malita. Pati si Lacson, mayroon din na deliveran din. Matindi po talaga mga pangyayari niyan. Deliver ng malita para mabili lang po yung yung prinsipyo, mabibili. Si Kimbo, bigyan din. Ito malupit si Dilima, malupit talaga. Tapos ito si Garcia, Trillanes, grabe mga kababayan, grabe. Ito mga kababayan, hayaan nyo lang po. Hayaan nyo po, malapit na po, kunting tiis na lang, tatakbo na yung mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Tatakbo ng mga yan at magtago. Dahil malapit na uupo ang susunod na Pangulo. Malapit na, kunting tiis lang.